Ano ba yung naging overall impression nyo doon po sa naging takbo ng mga hearings na yan? Especially if you are to appreciate what was presented by the prosecution team and how the defense responded. Well, it was as dramatic as I think most people watching expected it to be. Ang drama hindi lang galing sa prosecution dahil malinaw naman no, na kailangan nilang ipakita ang uh, nangyari sa panahon na mayor si Duterte sa Davao hanggang naging presidente. Pero lalo na yung drama na uh, emotional na appeal no, sa galing sa mga abogado ng biktima no, yung kaklase ko si Joel Butuyan at saka si Gilbert Andres, and then mapapansin din ng mga nanood na kasama si Paulina Masida, Office of Public Counsel for Victims, dun sa row ni na Joel at Gilbert. At the same time, sa defense, I'm sure we expected drama as well because bago pa lang nung confirmation of charges hearing, may drama na si Nicholas Kaufman at yung kliyente niya, yung may nilabas silang sulat supposedly galing kay Duterte, pinirmahan daw ni Duterte, hirap na hirap daw si Duterte mag-dictate doon naman ng sulat na hindi siya a-attend doon sa hearing dahil may sakit siya, matanda na siya, mahina na siya, at saka hindi niya kinikilala ang korte. So, okay na sana yung hanggang doon lang sa may sakit ako, ayoko na mag-attend. Pero hinaluan ni Duterte at ni Kaufman, dahil hindi naman mangyayari yun kung wala si Kaufman, hinaluan nila ng argumento laban sa jurisdiction at saka sa pagdinig. No? So, may drama na bago pa lang pumasok. But overall, makikita naman natin na yung judges mismo, tatlo, including yung presiding judge, si Judge Julia Mutok, at yung Office of the Prosecutor ng ICC, I think they also tried their best to tone down yung appeals to emotion, but also, especially, yung appeals to emotion that exceeded the rules of the court. They tried their best to frame it back into what it should be. It's a legal proceeding to decide whether Duterte should be brought to trial. Okay. So yung appeal to emotion, syempre hindi naman po yan maiiwasan kahit strictly dapat legal po yung pinag-uusapan. No? Pero gusto ko po pag-usapan yung what do you think of how the prosecution team presented, did their presentation in terms of establishing the connection between Rodrigo Duterte and the actual killings? Dun po muna tayo. Para subukan kong iwasan maging masyadong technical, no? And maybe I should say this first, no? Marami of course nanood mga Pilipino sa Pilipinas at alam kong nakaka-frustrate yung walang Filipino translation of what was happening, right? You could only hear in English or in French. So yung mga kukonting French-speaking Filipino siguro natutuwa doon, but otherwise it was all in English. Malaking bagay yun, no? Dahil lalong naging technical yung parts na tungkol sa pagpresenta ng prosecution sa kanilang kaso for pre-trial purposes. Tandaan natin na ang mga charges laban kay Duterte, crimes against humanity, no? Tapos may 49 instances and then a number of victims in each of those counts. And then tatlo kasi yung posibleng pagkakasangkot ni Duterte na pwedeng patunayan ng prosecution. Directly ordering, conspiring, or aiding and abetting. So, sinisimplify ko lang, no, dahil hindi naman yan yung language mismo ng ICC treaty. Ang ginawa ng prosecution, pinakita niya na sa tatlong posibleng pagkakasangkot ni Duterte, lahat may ebidensya. Ibig sabihin, kung utos man, o kung pagkakasali man, o yung pagsasama lang ni Duterte sa patayan, lahat yan may pruweba, may ebidensya ang prosecution. Natural na isa sa pinakamalakas na ipipresenta ng prosecution, ang mismong mga pagsasalita, no? Deklarasyon ni Rodrigo Duterte nung
mayor siya, but lalo na nung presidente siya. Mm. Expected yon, no? Ang maganda sa palagay ko, hindi lang pinakita yung mismong nagsasalita si Duterte, pero pinakita yung nangyari pagkatapos magsalita si Duterte. Mm. Pinakita ng prosecution na yung words have consequences, no? Especially from a president. And then, hindi lang natapos dun sa pagpapakita ng mga pangyayari pagkatapos magsalita si Duterte. Halimbawa, may speech si Duterte, sasabihin niya, I'm allowing policemen to kill. And then, of course, the prosecution will show na may mga namatay nga pagkatapos nun. Pero hindi Yeah. lang yun. No? Pinakita din ng prosecution na walang ibang interpretation doon sa mga pangyayari, kundi sinunod ng pulis yung sinabi ni Duterte. Kasi doon pumunta si Kaufman, no, bilang abogado ni Duterte. Sabi ni Kaufman, marami namang posibleng dahilan kung bakit may patayan at hindi lang yung sinabi ni Duterte. Doon papasok yung pangalawang importanteng bagay dito, no, na hindi natin nakita masyado sa pre-trial pero nakita natin bago ang pre-trial. Pinangalanan ng prosecutor ng ICC yung co-perpetrators, no, yung mga kasamang gumawa ng krimen. Nung una, last year, naka-itim yung mga pangalan na yan. Binuksan ng prosecutor yung mga pangalan. Nakita natin kung sino-sino. Si Rolando Bato, si Bongo, and 6 other people. Plus, meron pang number 9 na other officials of the PNP and the government. So, posibleng madadagdagan pa yan. Ginamit ng prosecutor yung listahan na yan to show that hindi naman kasi kailangan na si Duterte magsasalita and then yung pulis papatay. No? May mga tao sa ilalim ni Duterte na siya maniniguro na kung ano yung sinabi, mangyayari. Pinakita kung ano yung papel ng bawat isa. And we must always remember, pre-trial lang ito, so hindi kailangan proof beyond reasonable doubt. Halimbawa, hindi kailangan tumestigo na mismo yung mga testigong pulis, no? So-called insider witnesses, yung mga kasama sa death squad, hindi kailangan ipresenta sa korte at this point. Hindi kailangan tumestigo sila, hindi kailangan may cross-examination, hindi pa tayo nandun. Pero yun ang ginawa ng prosecution at sa palagay ko, pinakita lang ng prosecution na kapag binuksan natin ito papunta sa mismong trial, lalong lalabas ang ebidensya, lalong may papakita halimbawa ng testigo, no, oral testimony, kung anong narinig nila kay Duterte at anong ginawa nila pagkatapos silang marinig si Duterte. Given that, mukha po bang there's no other route but for this to lead to an actual trial? May isa pang posibilidad, Christian, na hindi magkaka-trial. It's important to remember yung question ng jurisdiction, no? Yung kapangyarihan ng ICC na tumanggap mismo nung paratang laban kay Duterte. Naka-apela yan ngayon. No? Merong appeals chamber sa ICC. At I want to be very clear, no, sa mga nakikinig sa iyo ngayon na serious na issue ang jurisdiction sa ICC. No? May mga kaso na in other countries na sinabi ng ICC na wala kaming jurisdiction for different reasons, no? Dahil lumampas na yung panahon na hindi pa kasama sa ICC yung isang bansa o yung krimen na pinaparatang hindi naman kasama sa ICC treaty. So iba't ibang dahilan, but they take jurisdiction seriously. Nakikita ko kasi na ang mga argumento halimbawa ng mga pro-Duterte people, sasabihin na binayaran lang yung korte o kangaroo court o corrupt yung mga judges, no? Makitid, hindi lang makitid, kundi nakikita na walang pagkakaintindi sa issue na sila mismo magagamit sana nila, no, na totoo naman na pwede mong i-question ang jurisdiction. At so if the ICC decides that it has no jurisdiction, there will be no trial, Duterte will be released and the case will be over. But hintayin yan, no, yung decision over jurisdiction, because that might come out
before the pretrial chamber decides whether Duterte will be held for trial or not. Yeah. Yung pretrial chamber has 60 days to decide that. Yung Opo. appeals chamber na taga-decide ng jurisdiction already has a period to decide it, and so it will probably come sooner rather than later.